Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, September 20, 2025, Saturday. Typhoon Nando unti-unting lumalapit. Red warning at yellow warning itinaas na ng pag-asa sa ilang lugar sa bansa bilang paghahanda sa malakas na bagyong paparating. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong hapon, ang sentro ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa 770 kilometers sa silangan ng Etiaga Isabela. Taglay nito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pa northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang malakas hanggang typhoon force winds nito ay umaabot hanggang 580 kilometers mula sa sentro, kaya mas malawak ang sakop na lugar ng posibleng maapektuhan. Ngayon nga ay itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, northern at central portion ng Aurora at central portion ng Catanduanes. Ang wind signal na ito ay nagbibigay babala ng strong winds na may lead time na 36 hours. Ang range ng lakas ng hangin ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Mas malakas ang hangin sa mga coastal at mountainous area na lantad sa direksyon ng bagyo, habang mas mahina naman ito sa mga lugar na protektado ng bundok. Para kay Typhoon Nando at sa epekto ng southwest monsoon, narito ang latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa. Ngayong araw ay posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Cagayan at Batanes, gayon din ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Antique at Palawan. Sa Sunday ay mas matindi ang pag-ulan, inaasahang higit 200 millimeters ng ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Cagayan. 100 to 200 millimeters naman sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet at La Union. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang pag-ulan ang posibleng maranasan sa Isabela, Pangasinan, Ifugao, Tarlac, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, gayon din sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Antique at Palawan. Sa Lunes ay magpapatuloy ang malalakas na ulan. 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ang maaaring maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Batanes, Abra, La Union at Benguet. Samantalang 50 hanggang 100 millimeters ng pag-ulan ang posibleng bumuhos sa Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pangasinan, Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Tandaan na mas mataas pa ang ulan sa mga bundok at mataas na lugar. Bukod dito, maaari pang lumala ang epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga naunang pagbuhos ng malalakas na ulan nitong mga nakaraang araw. Base sa forecast, si Nando ay magpapatuloy sa northwest movement sa susunod na 12 hours bago ito lumihis pa west-northwest patungong extreme northern Luzon. Posible itong dumaan malapit o maglandfall sa Batanes o Babuyan Island sa pagitan ng hapon hanggang gabi ng Lunes, September 22. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Martes, September 23 sa umaga. Habang nasa Philippine Sea, magpapatuloy ang paglakas ni Nando at posibleng umabot ito sa Super Typhoon category bago pa ito dumaan malapit sa Batanes, Babuyan Island. Dahil dito, posibleng mas malaki ang epekto ng hangin at ulan sa Northern Luzon at sa mga karatig na lugar. Bukod kay Nando, may nakikitang posibilidad ang International Weather Model na susundan agad ito ng panibagong sistema. Ang bagong low pressure ay posibleng mabuo mula sa timog silangan ng bansa at mayroon ding tsansa na lumakas bilang isang bagyo. Sa ngayon ay ipinapakita ng ilang modelo na maaari itong tumawid mismo sa malaking bahagi ng bansa. Ngunit wala pang tiyak na track at maaari pa itong magbago. Ibig sabihin, kahit nakafocus tayo kay Nando, dapat ay maging handa rin tayo sa posibilidad ng kasunod na sama ng panahon. Mahalaga ang pagiging alerto at updated dahil maaaring sabay o sunod-sunod ang epekto ng mga bagyo at habagat sa bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmumonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat kapag masama ang panahon.